Hi guys, si Ranica po. So magandang araw po sa inyo and then good evening na po dito sa amin. Bali ang oras na po dito is 6:17 na po ng hapon at magagabi na po. Bali ngayong gabi po is ang ire-repair ko po ay phone. So phone po ulit dahil lumapit po sa akin ng isang nanay at sabi po niya ay nabagsak raw po ng anak niya yung kanyang phone at hindi na po siya gumana. So, for tonight's video po is ire-repair ko po yung phone na nabagsak ng kanyang anak at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ni-repair. So, ayan na nga guys. I-check ko po muna kung may mag-a-appear sa kanyang screen gamit ang kanyang charger. So, tatanggalin ko po muna yung kanyang SIM card tray para i-check up at mabaklas na po natin. So, actually guys, itong phone na to is pangalawang beses ko na siyang i-repair. Nung una po is nabagsak po niya ulit. And then ang sira po nun is nabasag po talaga yung kanyang screen. So nung binalik ko na po sa kanila, siguro mga after 2 weeks po or 3 weeks po yata, yan na naman po, nabagsak na naman po nung bata. So kung kayo po may mga anak dyan at lagi pong ganyan din nakakabagsak ng phone, so siguro is maganda po na bilhan na lang po natin siya ng case. So, hindi naman po 100% na masisave yung phone nyo sa case, pero at least is may suporta po yung phone, hindi po basta-basta nababasag, or lagyan na lang po natin ng tempered glass para masasabi po natin mga 50% is masisave din po yung kanyang screen pag inyo pong nalaglag. So, ayan po. So, ayan nga po, mabalik po tayo. Bali, brinas ko po muna yung kanyang connector. Kaya malaman po, baka may nakasiksik lang po na mga dumi-dumi sa kanyang connector, kaya hindi po siya nagcha-charge at wala pong mag-appear sa kanyang LCD. Pero nung chinek ko naman po is wala naman pong dumi yung kanyang connector dahil nga po is kare-repair ko lang po nitong phone na to mga 2 to 3 weeks ago. So ayan na naman po siya, mabalik-balik na naman po sa atin. So mabalik po tayo sa ating nire-repair. So bali ang ginawa ko po muna is tinry ko po munang i-reconnect at i-connect yung kanyang mga flex ribbon sa battery at saka doon po sa kanyang board. So ayan po, bali ang problema po is natanggal po yung mga connector nung pagkabagsak po is siguro is mataas po. So natanggal po yung mga connector niya sa board. So bali ang gagawin ko po dito is lalagyan ko na lamang po siya ng tape para po pag nabagsak po niya ulit is sigurado na pong hindi na po madidisconnect yung mga connector niya doon sa loob, yung mga ribbon po niya. So, ayan po, bali tinitesting ko po muna yung LCD kung may problema po sa touchscreen niya para pag maibalik po is maayos na po talaga yung phone at magamit na po ulit nung bata. So, ayan po yung tape na sinasabi ko. Bali, ayan po, ang tawag po dyan is Kapton tape po. Yan po, yung connector ng battery at saka yung connector po ng flex from charging to the board is lalagyan ko na rin po ng tape para sigurado pong hindi na mahihiwalay yung flex connector dun sa board. So, ayan po, binabalik ko na po. At para maibalik ko na rin po agad ito sa may-ari dahil yung anak po is, nung binigay po ito is medyo mangiyak-ngiyak po dahil wala na raw po siyang gagamiting paglalaruan. So, no choice po siya. So, kailangan ko pong gawin yung phone niya. Kaya iniwan po. So, guys, sa mga nagtatanong po kung full-time po ako sa pagre-repair is hindi po. Bali, may full-time job po talaga ako. So, nakakapag-repair lang po ako pag during my days off o kaya after work po. So, pag may mga customer po na nagra-rush, bali sinasabihan ko na lang po sila na ipagawa na lang po sa repair shop sa kadahilan ng hindi ko po talaga magagawa yun right away dahil nga po sa ating trabaho. So ayan guys, okay na po yung ating nire-repair. Ibabalik ko na lang po yung SIM card tray at memory card tray at ibabalik ko na po to sa may-ari. So i-check ko lang po yung LCD kung okay na po siya at salamat po ulit sa inyong panonood.
So guys, hanggang doon na lang po yung aking video and thank you po sa inyong panonood. Ansi Ranica po, bye-bye!